Miserere mei Deus, secundum magnam Viernes Santo. misericordiam Tuam, et Prosesyon secundum ng paglilibing. multitudinem miserationum Tuarum, dele iniquitatem mea. Ang hanay ng prosesyon, ang krus at ang cereales. Tangan ng Ministry of Altar Servers. Ang mga apostoles ni Cristo. San Pedro Apostol, sa una pa lamang ng pagkakatagpo sa kanya ng Panginoon, sinabi na sa kanya na papalitan ng kanyang pangalan at gagawing Cephas o Pedro, na ang kahulugan ay bato. Ang imahe ni San Pedro ay nasa pangangalaga ni Ginoong Tony at Ginang Marie David at pamilya. San Andres Apostol. Siya ay unang naging alagad ni San Juan Bautista bago siya maging alagad ni Cristo. Siya rin ang nagsama sa kanyang kapatid na si San Pedro kay Cristo. At siya ay pinako sa krus ng Hulis Egas. Ito ay nangyari sa Patras, Grecia. Ang imahe ni San Andres ay nasa pangangalaga ng pamilya Centeno at De Leon. Apostol Santiago el Mayor. Si Santiago ay anak ni Zebedeo at Salome at matandang kapatid ni San Juan Evangelista. Siya ay naging apostol ng Panginoon at siya at si Juan ay tinawag na mga anak ng kulog ng Panginoon dahil sa kanilang apostokan. Ang imahe ni Santiago el Mayor ay nasa pangangalaga ng Kapitan Enrico at Ginang Rosana Cruz at pamilya. San Felipe Apostol. Si San Felipe ay saksi sa mga milagro ng ating Panginoon. Isa na rito ang himala ng pagpaparami ng 5 tinapay at 2 isda. Isa si San Felipe sa mga ayat sa apostol upang makinig at sumunod sa ating Panginoon. Isang santong martir na namatay sa pamamagitan ng pagkalis sa krus habang sila ay pinagbabato. Ang imahe ni San Felipe ay nasa pangangalaga ng pamilya Salamat at Santos. Apostol San Bartolome. Ang tunay niyang pangalan ay Nathaniel, na nakita ng Panginoon na nasa ilalim ng puno ng igos bago pa sila magtagpo. Ang dahilan kung bakit siya ay may dalang itak, dahil ito ang siyang ginamit sa kanya nang siya ay malatang buhay nung siya ay patayin sa Armenia, kung saan ipinangaral niya ang mabuting balita ni Jesus. Ang imahe ni San Bartolome ay nasa pangangalaga ni Ginang Aurora Abayon at pamilya. Apostol Santiago el Menor. Si Santiago na bata, anak ni Alfeo, ay isa sa mga nag-ipunang alagad ni Jesus. Siya ay kadalasang kinikilala kay Santiago ang kapitid. Si Santiago ang manunulat ng sulat ni Santiago na matatagpuan sa Bagong Tipan. Pinaniniwalaan na pinatay si Santiago bilang isang martir noong magiging kumulang 1862, bagamat walang tala sa Biblia tungkol sa detalye ng kanyang kamatayan. Ang imahe ni Santiago Menor ay nasa panganganak ni Ginoong Jesus Lazaro at Ginang Evangeline Cristobal at pamilya. San Mateo Apostol I Evangelista. Kilala rin siya bilang si Levi. Siya ang nakaugaliang tinuturing na may akda ng Ebanghelyo ni Mateo, ang unang Ebanghelyo matatagpuan sa Bagong Tipan ng Biblia. Ayon rin sa kaugalian, siya ang nagdala ng Kristyanismo sa silangan. Ang imahe ni San Mateo Apostol I Evangelista ay nasa pangangalaga ng pamilya Tamayo at Aguilar. Apostol Santo Tomas. Si Tomas na ang ngalan sa Arameo ay Kambal. Kilala si Tomas na hindi naniwala sa muling pagkabuhay ni Cristo, ngunit naniwala na makita niya at mahawakan ang mga sugat ng Panginoon. Sinasabing si Tomas ay nagtulong sa Persia at India at namatay sa Milapore sa pamamagitan ng pagsiman sa kanya. Ang imahe ni Santo Tomas ay nasa pangangalaga ng pamilya Carpio at Ramos. Apostol San Simon Makabayan, ay kilala rin sa tawag
na Cananeo na nangangahulugang taong nagpapakita ng marundong na pananalig o paglilingkod at kilalanin bilang zelote. Ang kahulugan ay mapagmalasakit. Siya ay namatay bilang martir sa pamamagitan ng paglagani sa kanya sa dalawa sa Persya. Ang imahe ni San Simon Makabayan ay nasa pangangalaga ng pamilya Rodriguez at Crisostomo. Apostol San Judas Tadeo, anak ni Santa Maria Cleofas, na kamag-anak ni Cristo. Siya ay kumikilala bilang kaigdan ng mga Hudyo ni San Judas. Ang aklat bago ang pahayag ni San Juan sa Bagong Tipan. Ang larawan ni Maria ay may dalang malaking kahoy na tanda ng kanyang pagkamatay bilang isang martir ng pananampalataya at apoy sa kanyang ulo. Si San Judas Tadeo ang pinakasi ng mga nawawalan ng pag-asa. Ang imahe ni San Judas Tadeo ay nasa pangangalaga ni Engineer Ricardo Gutierrez at pamilya. Ang mga tagpo sa buhay ang pagpapakasakit ni Cristo. La Boda de Cana. Ang unang himala ni Jesus sa kasalan sa Cana. Ang tagpong ito na makikita sa Bagong Tipan, kung saan sa kasalan ay naubos ang alak para sa mga bisita, at ito'y nalaman ng kanyang ina. Anim na banga doon at pinuno ng tubig at dito pinamalas si Jesus. Ang una niyang paghihimala. Ang mga tubig ay naging napakasarap na alak. Ang mga imahe ng tagpo ng kasalan sa Cana ay nasa pangangalaga ng pamilya Perez at Aguinaldo. Ang pagtukso ng Diablo kay Jesus. Matapos ang 40 araw ng pag-aayuno, ay tinukso ng Diablo si Jesus na gawing tinapay ang bato, tumalon mula sa templo at sambahin siya kapalit ng kapangyarihan. Ngunit nanatiling matatag si Jesus at sinunod ang kalooban ng Diyos. Ang imahe ng tagpo ng pagtukso ng Diablo kay Jesus ay nasa pangangalaga ni Ginoong Hans Daniel Espinola at pamilya. La Despedida. Ang tagpo ng pamamaalam ni Jesus kay Maria ay makikita lamang sa libro ng Pasyong Mahal. Naniniwala ito na bago magsimula ang ministro ay nagpaalam si Jesus kay Maria upang tukin kung ano ang nasusulat. Ang mga imahe ng tagpo ng pamamaalam ni Jesus sa kanyang ina ay nasa pangangalaga ni Inang Marieta Sitampo at pamilya. et secundum Nuestro Señor Jesus de la Jumenta, ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Dinala nila kay Jesus ang batang aso, ay sumakay si Jesus. Marami ang naglalat ng kanilang mga balaban sa daan. Ang imahe ng Nuestro Señor Jesus de la Jumenta ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jason Sitampo at pamilya. Señor de la Oración de Nuevo, ang pananalangin sa halamanan ng Gethsemane. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag ng Gethsemane. Lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin na pinaaari na kung sumati sa kanya ang oras sa pagkira ay isip sa akto ng pagkirang na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Ang tagpong ito ng pananalangin sa halamanan ng Gethsemane ay nasa pangangalaga ni Inang Jacqueline Laderas Litag at pamilya. Ang pagtangis ni Jesus sa halamanan ng Gethsemane. Tigib ng hapis tumulo sa lupa ang kanyang pawis. Naanimo ay malaking batak ng dugo. Tumindig siya pagkapanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Naramdaman niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. Ang tagpong ito ng pagtangis ni Jesus sa halamanan ng Gethsemane ay nasa pangangalaga ni Dr. Feli Bacon at pamilya. Nuestro Señor Jesus Cautivo. Ang pagdakip kay Jesus. Isinama roon ni Judas ang ilang mga bantay sa templo at isang pangpal ng mga kawal Romano. Dinakip nga si Jesus at iginapos ng mga bantay na Hudyo at ng mga kawal na Romano na pinamupulungan ng isang kapitan. Ang imahe ng Señor Jesus Cautivo ay nasa pangangalaga ni Ginoong Reo Vivar at pamilya. La Negación
kay Pedro ang nuestro Señor Jesucristo. Ang pagtatwa ni Pedro. Sumunod kay Jesus si Simon Pedro at sa harap ng bahay ng unang saserdote ay nagpaliwan siya. Si Pedro ay tinanong ng babae, hindi ba sapat sa mga alagad ng kakulian? Hindi sagot ni Pedro. Muling ikinaila ito ni Pedro at agad na tumilaok ang manok. Ang tagpong ito ng pagtatwa ni Pedro ay nasa pangangalaga ng pamilya Lakindanong at de la Cruz. Nuestro Señor Jesus Aceptado en el Apoluna, ang paghampas sa haliging bato. Ipinangkuhan ni Pilato si Jesus at pinapos sa haliging bato at ipinahabupin. Halimhina ng mga Hudyo sa paghampas ng sintina na may matulis na tinig sa dulo kung kaya't ang katawan ni Jesus ay naging sugatan at duguan. Ang imahe ng paghampas sa haliging bato ay nasa pangangalaga ng mga anak sa alaala ni Ginang Conching Santiago. Ang pagpuputong ng koronang tinig. Nang magkagayoy dinala si Jesus ng mga kawal ng gobernador sa Pretorio at nagahipon sa kanya ang buong pulto at siya'y kanilang pinuntan at pinagtan siya ng isang palaman ng kulay ube at sila'y kapakama ng isang puto na langit at ibinulong sa kanyang ulo. Ang tagpong ito ng pagpuputong ng koronang tinig ay nasa pangalaga ni Ginang Memphis Crisostomo at pamilya. Nuestro Señor Jesus Sentenciado. Si Jesus ay hinatulan ng kamatayan dahil sa pagiging matapat sa kanyang misyon, sapagkat ipinahayag niya ang paghahari ng Diyos na walang nangaapi at inapi. Pinagdala siya ng mga kinatawan ng simbahan at pamanuan ng pamahalaan sa pagkalamdam na sila ay inusgahan ni Jesus. Ang imahe ng Señor Jesus Sentenciado ay nasa pangangalaga ni Ginoong Well Domingo at pamilya. La aceptación de Jesus en la cruz. Ang pagtanggap ni Jesus sa banal na krus. Matapos sa pagpipin at hirap sa maraming tao, ay hinatulan ni Pilato si Jesus na ipako sa krus. Bago pa man pasanin ni Jesus ang mabigat na krus, ay buong puso niya itong tinanggap. At sa unang paghawak niya ay niyakap niya ito. Ang imahe ng pagtanggap ni Jesus sa krus ay nasa pangangalaga ni Ginoong Zomer si Jesus at pamilya. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Makaraang mahatulang mamatay, si Jesus ay pinagbuhat ng kanyang krus sa lansangan ng Jerusalem patungo sa lugar ng kawangin ay dako ng puno, Golgota sa wikang Hebreo. Ayon sa tradisyon, si Jesus ay nadapa sa kanyang daan tungo sa Kalbaryo ng 3 uli. Ang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno ay nasa pangangalaga ng pamilya Sebastian sa alaala ni Ginoong Miguel Sebastian Sr. Santa Veronica, ang paglalahad ng tatlong mukha ni Jesus. Ang salitang Veronica ay nanggaling sa wikang Latin na Vera Ipona o tunay na larawan. Sa belong ipinangkunan si Veronica sa mukha ni Jesus. Habang pasinao ang krus patungo sa Kalbaryo, ay may malakang kulay na larawan ng mukha ng manunubos. Ang imahe ni Santa Veronica ay nasa pangangalaga ni Ginoong Levi Lucas at pamilya. La Primera Caída, ang unang pagkarapan ni Jesus. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naganap ang pagkarapan ni Jesus sa bigat ng krus na kanyang pasal. Habang sumusuray ang hakbang ni Jesus patungo sa Kalbaryo, halos madurog si Jesus sa bigat ng krus na kanyang pasal. Ang tagpo ito ng La Primera Caída ay nasa pangangalaga ng pamilya Nabog at mga Has. El Encuentro, ang pagkasalubong ni Jesus sa kanyang ina. Sa Via Dolorosa natin natutunan ang tagpong ito ng pagkakasalubong ng mahal na Birhen na hahati sa kanyang anak na sa kabila ng malaking pagmamahal na ibinalas ay pinagpasan ng mabigat na krus upang humayo at ihako sa Kalbaryo. Ang mga imahe ng tagpong ito ng enkwentro ay nasa pangangalaga ni Ginang Ligayang Kapani at pamilya sa alaala ni Ginoong Mario Catano.
Nuestro Señor Jesus Crucificado, ang pagkapako ni Jesus sa krus. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian ng mga kawal ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabutan. Naupo sila at siya'y binantayan. Inilagay nila sa kanyang ulunan ang paratang laban sa kanya na may nakasulat na ganito: ito'y si Jesus na hari ng mga Hudyo. At may dalawang magnanakaw na imahe. Ang imahe ng pagkapako ni Jesus sa krus ay nasa pangangalaga ni Ginang Isabel Pahati at pamilya. Ecce Mater Tua, ang Birhen Maria at si San Juan sa paanan ng krus. Nakatayo sa tabi ng krus si Jesus ang kanyang ina. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Ang mga imahe ng tatlong ito ng Kalbaryo, na kung saan ang Birhen Maria at si San Juan ay nasa paanan ng krus, ay nasa pangangalaga ni Benigni Inseli Valiente at pamilya. La Pieta, ang katawan ni Jesus sa kadungan ng kanyang ina. Narito ang pahayag ng mahal na Birhen ayon kay Santa Brigida ng Sweden. Kinuha ko ang kanyang katawan sa aking mga tuhod. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at puno ng tugot. Ang kanyang bibig ay sinlamig ng yelo. Ang kanyang balbas ay magkapinipin. Siya ay nahiglay sa aking mga tuhod, gaya ng pagkabiti niya sa krus. Ang imahe ng La Pieta ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Ignacio at Ginang Juliet del Rosario sa alaala ni Ginoong Reynaldo Alfonso Sr. Nuestra Señora Madre de la Soledad. Si Maria na buong-buo ang loob isunod sa kalooban ng Ama, ay patuloy na tumupad sa kanyang pangako. Sumunod siya kay Jesus sa kanyang mga pangaral at ministeryo. Sumunod si Maria hanggang sa daan patungo Kalbaryo. Ang imahe ng mahal na Birhen ng Maria ay nasa pangangalaga ni Ginoong Ino de la Cruz at pamilya. Santo Entierro, ang banal na bangkay ni Jesus. Pagsapit ng dilig, dumating si Jose, isang mayamang taga-Arimatea na taga-sinigi ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus. Kaya iniutos si Pilato na ibigay ito kay Jose. Makaraang ilagay sa kantungan ng kanyang mahal na ina, ay kinuha ni Jose ng Arimatea ang bangkay ni Jesus. Dala naman ni Nicodemus ang pabango at 100 libra ng mira at aloe. Ilagyan nila ang bangkay ng pabango habang binabalot sa kayong lino. Inilagay niya ito sa kanyang bagong libingan na ipinakuha niya sa bango. Ang imahe ng Santo Entierro ay nasa pangangalaga ng pamilyang Piscasio. Ang mga kababaihan at ang mga banal na naging saksi sa ministeryo ni Jesus. San Nicodemo. Si San Nicodemo ay isang pariseo at miyembro ng Sanhedrin kasi ang pinakamataas na hukom sa tagapagbatas noong mga panahon iyon sa Israel. Siya ay lihim na disipulo ni Jesus. Nagkikipon sila tuwing gabi upang maliwasan ang pagkagaling ng ibang pamiyembro ng Sanhedrin. Nagdala si San Nicodemo ng mamahaling pabango ng pinagmahalong mira at sabila na siyang ginamit sa katawan ni Jesus na siya ay ulit. Ang imahe ni San Nicodemo ay nasa pangangalaga ni Ginoong Ricardo at Linet Palma at pamilya. San Jose de Arimatea. San Jose de Arimatea ay isang mayaman at ginagalang na kagawan ng Sanhedrin. Siya ay isang mabuti at matuwid na tao na kabilang sa mga naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Hindi siya sumang-ayon na hatulan si Jesus. Lihim siyang alagad ni Jesus tulad ni Nicodemo. Dahil sa kanilang takot sa mga Hudyo, ay patago silang nakikipagkita kay Jesus. Si San Jose ng Arimatea ang nagmamay-ari ng libingan na pinag-ibingan ni Jesus. Ang imahe ni San Jose de Arimatea ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jones Rizal at pamilya.
Santa Juana de Cuza. Si Santa Juana ay may bahay ni Cuza. Nakatiwala ni Herodes at Pagpas. Kabilang siya sa mga babaeng pinagaling ni Jesus. Kasama sila Maria Magdalena at Susana. Naging mga talisunod sila ni Jesus at hinalo ang kanyang pangwayan. Pangtusto sa mga kailangan ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Ang imahe ni Santa Juana de Cuza ay nasa pangalagan ni Ginoong Jeffrey Antico at pamilya. San Lazaro de Betania. Si San Lazaro na taga Betania ay kapatid ng Marta at Maria ng Betania. Sila ay mga kaibigan ni Jesus. Si Lazaro ay namatay at 4 na araw nang nakalibing nang si Jesus ay dumating. Naghimutok ang magkakapatid na sina Marta at Maria kay Jesus at silang lahat ay nagsitangis. Malaki ang pananalig ng magkapatid kay Jesus. Nagtungo siya sa libingan ni Lazaro kahit sinabihan na ni Marta pabaho na ang patay. Ang imahe ni San Lazaro ay nasa pangangalaga ni Ginoong Merwin Enoviso at pamilya. Santa Maria de Betania. Siya ay kapatid ni Santa Marta at San Lazaro. Siya ay magaling na kaibigan at tagasunod ni Jesus. Siya sa babaeng makasalanan at kay Santa Maria Magdalena. Si Santa Maria de Betania ang nagtubos ng pabango sa paanan ni Jesus at pinagilan niya ito ng kanyang buhok ayon sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang imahe ni Santa Maria de Betania ay nasa pangalaga ni Ginoong Renzo Domingo at pamilya. Santa Marta de Betania. Si Santa Marta ang pinakamatandang kapatid ni San Lazaro at Santa Maria Betania, kung kaya't siya ang nangangasiwa sa kanilang bahay sa maliit na bayan ng Betania na malapit sa bundok ng Olivia, kung saan sila nakatira. Ang imahe ni Santa Marta ay nasa pangangalaga ni Ginang Laura Santos at ng samahan ng Catholic Women's League. Santa Maria Cleofe. Si Santa Maria Cleofe ay asawa ni San Cleofas, na kapatid ni San Jose na ama ng ating Panginoong Jesucristo. Ayon sa kasulatan, si Maria Cleofe ay kasama ng mahal na Birhen, na siya namang kanyang pinsan na nasa paanan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo noong ito ay nakapako sa krus. Ang imahe ni Santa Maria Cleofe ay nasa pangangalaga ni Leonard Arellano at pamilya. Santa Maria Salome. Si Santa Maria Salome ay pinsan ng mahal na Birheng Maria. Siya ay asawa ni Zebedeo at ina ni Santiago Mayor at Juan Evangelista. Si Santa Maria Salome ay isa sa mga babaeng disipulo na naglingkod kay Jesus. Ang imahe ni Santa Maria Salome ay nasa pangangalaga ng STPC San Isidro na itinataguyod ni Ginang Weng Sakdalan at pamilya. Santa Maria Jacobe. Marahil ay marami ang hindi nakakaalam na si Santa Maria Jacobe o Mariang ina ni Santiago ay nakatatandang pinsan ng mahal na Birheng Maria. Siya ay asawa ni Alfeo na kapatid ni San Jose na silang tumayong ama ni Jesus. Si Maria Jacobe ang ina ni Apostol Santiago Menor o Santiago ng Kababata. Ang imahe ni Santa Maria Jacobe ay nasa pangalaga ni Ginoong Ivan Ignacio at pamilya. Santa Maria Magdalena, Apostola Apostolorum o Apostol ng mga Apostol, sapagkat sa kanya unang nagpakita ang Panginoon at nagpahayag na ito ay muling nabuhay. Si Maria ay hindi ang babaeng nahuli nangangalo niya o ang babaeng nagbuhos ng pabango kay Kristo. Si Maria ay pinagaling ni Kristo at makaraang alisin ang 7 demonyo sa kanya. Ang imahe ni Santa Maria Magdalena ay nasa pangangalaga ni Ginoong Reynaldo Mapili at pamilya. San Juan Apostol ni Evangelista. Kapatid Santiago sa San Juan at isa rin ang isla. Tinatawag din siya ang alagad ng minamahal ni Jesus. Sa kanya iniwag ni Jesus si Maria nang ipako siya sa krus. Sa kanya nakapangalan ang ika-4 na ebanghelyo
Ang imahe ni San Juan Evangelista ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ninang Noel na Kalalang sa alaala ni Ginoong Epifante Palacio. Mother Dolorosa, sa kabutihang loob ng Panginoong Jesucristo, ay nakita ng mahal na Birheng Maria sa kanyang pangitahin ang lahat ng nangyari sa kanyang anak sa panahon ng paghihirap nito. Sa gayon, makikipagtulungan siya kay Jesus sa pagkatubos para sa sangkatauhan sa pagsasalig ng mga dasal at mga pasakin ng kanyang kalinis-linis sa puso sa kamanal-manalang puso ni Jesus. Sa kaniyang pagpapakasakit, nakuha ng ating Panginoon ang kasiyahan mula sa pag-ibig at kabanalan ng kaniyang ina. Ang imahe ng inang nagdadalamhati ay nasa pangangalaga ng Pamilya Felipe sa alaala ni Dr. Maria Garcia Santos, Nuestra Señora Madre Dolorosa. Ipanalangin mo kami. Ang paglilibing kay Jesus. Ang paglilibing sa Kanya ay pagbabaon ng kasalanan ng sangkatauhan. Gayunpaman, naniniwala tayo na ang Kaniyang kamatayan ang siyang maghahatid sa Kanya sa tagumpay at panibagong buhay naman para sa atin. Siya ay namatay dahil sa pagmamahal niya sa atin. Panalangin sa sambayanan. Amang naming bukal ng pagkapala ang iyong pagkabasbasin ng nagawang masikana sa sambayanan kamagalang sa pagpalitas sa pagkamatay ni anak na siyang pagkabuhay na nagtitiwala. Ang iyong pagkapatawad ay sumapit nawa sa tanan. Ang iyong pagkisama maasahan na iyong bigay. Ang pananampalatayang banal na way magpamatibay. Ang kaligtasang walang maliw ay patatagin mo lubusan. Sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasa na lang. Amen.